Murang lutong bahay po ito, sinasaan ko at nang marami po ang makakain. O sino po magsasabing itong nakikita nyo punong-puno ng repolyo? Tikman natin. Yan. Oh, sarap diba? Kumukulo na yung tubig, diba? Tubig lang yan. O, lagyan natin ng konting asin, timplahan nyo na. So ito, 1/4 lang ito na repolyo. Natira nga lang to sa refrigerator nung isang araw na gumawa ako ng Mickey, di ba? Nakita nyo? Yan na yun. Yan ang ulam natin ngayon. Pakikita ko sa inyo kung paano natin mapapahaba ang buhay at ang budget nitong repolyo. Takpan natin. Nakita nyo to. Ito po yung tuna. Okay, narinig nyo na yun ha. Patayin mo. 3 minutes po yun. Patayin na natin ng apoy. Kita nyo po ito. Sasalain ko. Tatanggalin ko yung tubig. Pero malambot na yung repolyo. Diba? 3 minuto natin pinakuluan yan yan. Tatanggalin nyo yung yung matigas. Ito yung matigas yan, itong matigas na mahaba na yan. Tanggalin nyo. Hindi natin kailangan yan. Subukan yung liitan ng hiwa. Lagay na natin doon. Wala nang tubig yan At tapos ilagay natin itong tuna. 2 lata pong maliliit na tuna to. Lagyan nyo na ng konting asin. Timplahan nyo na rito. Konting pamintang drog. 1/2 cup ng harina. Measuring cup po ito isama na natin ang binating itlog. 6. Ngayon, haluin na natin. Lagyan pa natin ng kalahating measuring cup ng harina. Mainit na yung mantika. Takal-takal na lang Bahala na kayo kung gaano nyo karaming torta gusto nyong palabasin dito. Yan. Pipirtuhin natin muna yan Okay, mahina lang ang apoy, medium heat. Pagkatapos, ayan, ibaliktad na natin. Yan pa ba sasabihin yung cabbage lang yan? Repolyo lang yan na may kasamang tuna? Kahit hindi nyo lagyan ng tuna, go pa rin, okay pa rin. Yan. 2 minutes yun narinig nyo na. Okay, lulutuin natin yung kabila. Yan, pwede nyo nang paikot-ikutin kapag kabuo na pareho yung magkabila. Just make sure na yung harina luto sa loob. Kaya nga sinasabi ko, mahina lang ang apoy Yun, hindi pa tapos. Lutuin pa natin ng konti, 30 seconds man. Patayin muna natin yung apoy. Narinig nyo yung tunog na yun, 4 minutes yun. Pinatay ko muna yung apoy. Ilalagay ko to sa sa pinggan for now kasi lulutuin ko pa yung susunod. Okay. Eto pa. Natapos ko na pagpiprito. 4 na yan. Lulutuin pa natin yung iba. Hahanguin ko na to. 6 po ang nagawa ko. Okay, eto yung pang 5. Lagyan natin ng pang-6. Ayan yung pang-6. Ang lalaki nito. Tingnan nyo. Parang isang malaking platito. Kayang-kaya. 6 na tao na ang makakakain nito. Pag gumawa pa tayo ng sauce, kahit kalahatiin nyo to. Pag gumawa tayo ng sarsa nito, hahaba ito. Tanggalin natin yung mantika dun sa kawali. Hindi po natin kailangan yan. Linis. Ito pong ginagamit ko, chicken stock, kaldo. Pero kung wala kayo nito, tubig. Yun. Lagyan natin ng toyo. Ito pong toyong ginagamit ko is less sodium. So, ang lalagay ko, kalahating tasa. Kung maalat ang toyo nyo, kontian nyo lang. Timplahin nyo. Lasahan nyo kung tama. Lagyan nyo ng konting asukal. Bahala na kayo. Ito po 1 teaspoon. Pero hindi ko ilalagay lahat. Nakita nyo. Konti lang. Yun. Pakuluin natin yan. Unang paminta. Lagi kayo maglalagay ng paminta para ma-enhance yung flavor. Ito po yung tubig. Tubig po ito. Nilagyan ko lang may natirang toyo kanina kaya parang kulay apple juice. Pero tubig lang yan. 2 tablespoons ng cornstarch. Yan ang pampalapot natin. Ito, kumukulo na. 2 minutes lang dagdag natin to. Yan. Hindi ko alam kung lalagay ko lahat to. So yan, patay na natin yung apoy. Tapos, may sauce na kayo. Palamigin natin. Tapos, pag maligamgam na, hindi masyadong mainit, ibuhos natin dun sa torta. Magsaing na kayo. Kakain na po ba kayo? Ilagay na po natin sa pinggan itong torta. Lagyan nyo po ng sarsa, yung kakainin nyo lang at baka po lumabsak. Magkakalerot-lerot tong torta. Hindi naman masarap kapag kinain nyo ng malambot na malambot. Ganyan lamang. Sino po magsasabing itong nakikita nyo punong-puno ng repolyo? Wala! Nagustuhan nyo po ba? Basta wag nyo pong titigilan ang kalalagay ng comment dito sa baba. At yung po'y binabasa ko, kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. Si Ron Bilaro po.